Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Sa pagpapatuloy ng ating Men's Health Month Special, pag-uusapan naman natin ngayon ang isang issue sa kalusugan ng kalalakihan na kadalasang hindi napapansin pero napakahalaga. Ang kalusugan ng prostate. Tahimik man ang sintomas sa simula, ang mga kondisyon gaya ng prostate enlargement, prostate cancer ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalidad ng buhay ng isang lalaki. Kaya ngayong episode, tatalakayan natin ito ng buong linaw at malasakit. Makakasama natin muli ang isang eksperto sa urology upang sagutin ang mga tanong tungkol sa pag-iingat, sintomas at gamutan para sa prostate problems. Welcome back to Health Check Plus, Dr. Mark Benson Gamo. Magandang araw po at salamat muli sa pag-imbita sa akin upang magbigay ng opinion at kaliwanagan sa sakit sa prostata, sa mga sakit sa prostata. Tama po yan, no, Doc Mark. Pag-usapan at pagkukwentuhan po natin yan. Si Doc Mark, mga health checkers, ay isang medical specialist sa Department of Urology sa Batangas Medical Center at visiting consultant sa maraming ospital. Ang ilan na rito ay ang United Doctors of St. Camillus de Lelis Hospital. Doc Mark, simulan na po natin ang kwentuhan. Para sa kaalaman ng ating mga health checkers, ano po ba talaga ang prostate or prostata at ano ang pangunahing function nito sa katawan ng lalaki? Okay. So, ang prostate or ang prostata ay bahagi ng katawan ng isang lalaki. So, ito ay kabilang sa accessory sex organ ng isang lalaki. Okay? Sinasabing ito ay kasing laki lamang ng siniguelas. Okay? And then, ang function nito ay bahagi ng inilalabas ng isang lalaki tuwing makikipagtalik ay nanggagaling dito. Around 30%, 25 to 30% ng secretion or ng fluid kapag nag-ejaculate ang isang lalaki ay nanggagaling sa prostata. Yon. Ang fluid na nilalabas ng prostate ay nagsisilbing nutrition. Okay? And ito po ay naka-situate or naka-locate sa ilalim ng pantog. So hindi po natin ito makikita sa labas ng katawan ng isang lalaki. Ito po ay nakakapa sa loob ng daanan ng dumi during the rectal exam. So ayun po. Ngayon po, Doc Mark, no? So pag-uusapan po natin yung mga tests at mga exams po na ginagawa ninyo later on. Pero ano naman po ba ang mga karaniwang health conditions na tumatama sa mga prostate ng mga kalalaki? So, ang mga sakit, kabilang dito ang tinatawag na prostatitis or pamamaga ng prostata. Kasama na rin dito ang natural na paglaki or yung tinatawag nating benign prostatic hyperplasia. At ang ikatlong common na sakit na nararanasan ng kalalakihan ay ang cancer sa prostata. Yan yung mga common. Yun po pala yun, no? So, meron po talagang tatlong main na mga problems kayo nakikita sa inyong practice, Doc, no? So, karaniwan po actually naririnig namin yung mga prostate, pamamaga, yung prostate inflammation, at yung paglaki, no? Pareho po ba yung dalawang ito, Doc? Bale, yung prostate inflammation or prostatitis
na nangyayari kapag namamaga ang prostata, ito ay maaaring sanhi ng infeksyon. Meron tayong tinatawag na acute bacterial prostatitis, meron ding chronic bacterial prostatitis kapag ito'y matagal na, no? Na ang mga sintomas nito ay halos pareho lamang din ng natural or normal physiologic na paglaki ng prostata o yung tinatawag na BPH. Halos pareho lang sila ng mga sintomas, sinyales at sintomas, pero magkaiba ng management or ng paggagamot. Yun po pala yung Doc, no? Nabanggit nyo, Doc, yung infection sa prostata. Ano po ba yung nagsasanhi usually ng mga infection po sa prostata ng ating mga health checkers na kalala? So, yung sa infection ng prostata, maaring ito ay nanggaling sa una, pwedeng dahil sa pagkakaroon ng bato sa daanan ng ihi, maaring sa bato sa kidney, bato sa pantog, na nag-cause ng infeksyon. Pwede ring dahil sa sexually transmitted diseases or yung mga infection na nakukuha sa pakikipagtalik, no? So, maaari rin yung infection na ito ay makuha dahil sa procedure o yung mga tinatawag na biopsy or pagkuha ng laman ng prostata. Any instrumentation or any manipulation sa daanan ng ihi katulad ng paglalagay ng sonda or yung pagsilip, cystoscopy sa pagsilip sa daanan ng ihi, no? Pwede rin itong makuha dahil sa infection, sanhi ng hindi paglabas ng ihi o yung tinatawag na urinary retention. So, yan yung mga karaniwang sanhi ng pamamaga ng prostata. Basically, dahil sa infeksyon. Yan. Doc Mark, ito po very interesting yung mga nabanggit ninyong mga sanhi, no, ng pamamaga ng prostata. Kami po ay curious din, no, and I'm sure yung mga nakikinig at nanonood din natin ay gusto ding malaman. Maari po bang maiwasan ang prostate na pamamaga po nito? So, yung para makaiwas sa mga sanhi ng pamamaga ng prostata, dahil nabanggit nga natin na ito ay karaniwang dahil sa infection, so mahalaga yung makaiwas tayo sa pagkakaroon ng bato saan mang bahagi ng daanan ng ihi, no? Paano natin maiwasan ito? Yung pag-inom natin ng around 2.5 to 3 liters of water or fluids a day. So, keeping us hydrated. Yan. Maging mapili or maingat sa pakikipagtalik. So, dahil nga nabanggit rin natin na ito ay pwedeng dahil sa sexually transmitted infections or diseases. So, yun. Yung mga infection naman na pwedeng galing sa instrumentation, karaniwan naman ay binibigyan tayo ng mga prophylactic antibiotics bago isagawa ang isang procedure. So, yun yung mga paraan para makaiwas sa infection na pwedeng mag-lead sa prostatitis. Yun po pala. So, meron naman po tayong pwedeng gawin, mga health checkers, para maiwasan itong pamamaga ng mga prostate ng ating kalalakihan, no? So, narinig po natin si Doc Mark, yung pag-inom ng 2.5 to 3 liters na tubig araw-araw, stay hydrated, and maingat sa pakikipagtalik, no, Doc Mark? So, Doc Mark, kami rin po ay curious, no? Ano po bang edad usually madalas nangyayari ang pamamaga ng prostate? Yung sa pamamaga ng prostate, ito ay depende rin naman sa dahilan, like if ang kalalakihan ay nagsimula na maging sexually active, no, of course they are at risk
of having that infection from sexually transmitted infections, no? So, yun, yung namang sa mga acute bacterial infection or chronic bacterial prostatitis, no? Yung mga prostate biopsies na yan, yung mga cystoscopies na yan ay usually ginagawa sa mga kalalakihan na nagkakaroon ng paglaki ng prostata, no? At nahihirapang umihi. Yon, doon sila ginagawa. Hindi siya common sa mga kabataang lalaki. Yan. Okay. So, yun po pala yun, Doc, no? Meron po ba kaming dapat na bantayan na mga senyales o sintomas na may problema na po ang prostata ng isang lalaki? So, yung mga nabanggit ko kanina na almost pareho lang ang simptomas, senyales ng pagkakaroon ng pamamaga at paglaki ng prostata. So, nandyan na yung sintomas na madalas ang pagbangon sa gabi para umihi, ano? Nandyan yung urinary frequency or yung interval ng pag-ihi ay walang 2 oras ang pagitan. Kapag ikaw ay nakakaramdam na naiihi, ikaw ay nagmamadali papunta sa banyo, no? Yung tinatawag na urgency. Yung pressure ng ihi o yung presyon ng ihi, kung ito ay mahina na, yan, kailangan ding bantayan. Kung ito ay paputol-putol, simula pa lang ng iyong pag-ihi, ay ito'y patigil-tigil or paudlot-udlot na. Yung pagdagis o pagpuwersa ng pag-ihi sa simula pa lamang, and yung pakiramdam na may tira matapos kang umihi or hindi mo nasaid yung iyong laman ng puson kapag ikaw ay naiihi. Ito yung mga sinyales na pwedeng associated sa paglaki at sa pamamaga ng prostata. Maaari rin naman natin makita may bahid ng dugo ang ating ihi. Pwede rin po yun. At ito ay maaari rin sa pamamaga ng prostata at sa paglaki ng prostata. Yun po pala yun, Doc, no? So kapag nakita or may nakita na po kaming mga ganito na mga senyales o sintomas, kailangan po, Doc, agaran po ba na magpatingin na, or ano po yung timeline na ina-advise ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood? So pag ganyan na meron ng mga pagbabago sa ating mga pag-ihi, no? Pag-ihi ng kalalakihan, napapansin na natin na yung usual natin nung tayo'y kabataan ay kakaiba na. So, the more na dapat tayong magpa-check up or magkonsulta kaagad para maagapan, dahil hindi naman natin sigurado kung ito'y simpleng infection lamang or may kakaiba ng pwedeng dahilan doon sa pagbabagong yon. Yun po, no? So, narinig po natin si Doc Mark, no? Mas maganda na tayo ay magpakonsulta mga health checkers, no? Para malaman kung ito ay maagaran na ma-treat, no? Ng ating mga doktor. So, Doc Mark, alam niyo po, siguro concerned din ito ng ating mga kalalakihang health checkers na nakikinig at nanonood ngayon na kapag po nagpa-diagnose or nagpa-check po sa inyo ang ating mga pasyente, ano, masakit po ba ang mga test? Well, may tinatawag tayong digital rectal exam. Ito ay eksaminasyon, yung daliri ng doktor or digits. Isang daliri, pinapasok niya sa daanan ng dumi at doon natin nakakapa yung prostata, no? Sabi ko nga kanina, hindi nakikita yung prostata, pero ito'y nakakapa. So, during the digital rectal exam, nasa salat ng doktor o ng urologist yung prostata ng isang lalaki, kung ito'y matigas, kung ito'y bukol-bukol, kung ito'y malaki. So, nagkakaroon ng idea o ng suspicion kung ito ba ay dahil lamang sa natural na paglaki ng prostata o ito ay may kaugnayan sa cancer ng prostata. So isa pa lamang yun sa test, yung digital rectal exam.
Ang isa pang test is yung tinatawag na PSA or prostate specific antigen. Ito ay test sa dugo, no? So kukunan ng dugo ang isang lalaki, and then based on that test, maaaring magkaroon ng suspicion kung ito ay ang pagtaas ng PSA level ay dahil sa cancer or dahil lamang sa paglaki, normal na paglaki ng prostata. So, ang isa pang test para ma-document yung paglaki ng prostata ay yung tinatawag na imaging. So, ginagamitan ng ultrasound. Pwedeng ito ay transabdominal o yung ipinapatong sa tiyan, and pwede rin namang yung transrectal. So, may ipinapasok na probe or aparato sa daanan ng tumi upang masukat yung accurate size ng prostata. Kasi during the rectal exam, masasalat, magkaka-idea lamang kung malaki o maliit. Pero yung actual size, makikita natin yon sa ultrasound. So, yun yung mga tests. Yun po pala yun, no, Doc Mark. Kaya kasi tanong po ito ng karamihan nating mga health checkers kung ano po ba yung usual na mga test, Doc Mark. No? Pero Doc Mark, kami rin po ay curious, ano po ba yung mga treatment naman para sa mga may prostate na pamamaga or inflammation? Meron po ba? Well, kung yung sinasabi nating acute bacterial prostatitis, so dahil ang sanhi nito ay infection or bacterial infection, mangangailangan ito ng antibiotics, no? Hindi ito yung ordinaryong antibiotics na ibinibigay lamang sa loob ng 1 week or 7 araw, dahil mahirap i-penetrate ng antibiotic ang prostata. So usually ang antibiotics ay ibinibigay sa loob ng 2 to 4 weeks, no? Mas matagal siya sa usual na infection. So yun, basically antibiotics ang ibinibigay pag mga prostatitis or pamamaga. Yun po pala yun, Doc, no? Ano po ang advice ninyo kapag po sila ay na-resetahan nitong mga antibiotics na ito? Dahil medyo matagal, Doc, no? 2 to 4 weeks. May advice Oo. ating mga, if ever na mariresetahan natin mga health checkers? So, kapag nabigyan or nakatulan ng ganitong gamot, dapat ay tapusin kung ano yung rekomendasyon ng doktor sa prescription niya. Dapat ito ay kumpletuhin. Kasi yan yung mga commonly na pinagmumula ng mga resistance, ng antibiotic resistance, pag hindi nakukumpleto yung mga antibiotics natin. So, dapat masunod yung prescription or yung recommendation ng urologist ninyo. Oo. Yun po, no? So, mga health checkers, tapusin ang gamutan, para walang antimicrobial resistance na tinatawag, tulad ng nabanggit ni Doc Mark. Doc Mark, para po sa mga kalalakihan na nahihiya pa rin magpatingin, ano po ang assurance niyo para mas maging komportable po sila? Yung mga sakit ng prostata na ganito, katulad ng pamamaga, ng paglaki ng prostata, ito ay magdudulot talaga ng sintomas sa kalalakihan. So the earlier na kayo po ay magkonsulta, the better po na yung chance na kayo po ay maagang gumaling. Kaya dapat pag may mga sintomas, yun nga po, dapat ay kayo ay magkonsulta agad para hindi na po mas lumala ang kung yan man po ay infection. So, magamot agad. Tama po yan, Doc, no? So, wag po kayong bibitaw. Patuloy ang ating pagkakwentuhan tungkol sa prostate health sa pagbabalik ng Health Check Plus. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers,
For more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.